lagi ako nagpapasalamat sa legal team, sa defense team, at sa mga kababayan natin sa suporta nila sa akin at syempre sa tulong nila sa akin at patuloy nila na pagtitiwala sa Office of the Vice President. Personally, ma'am, kumusta na po kayo? Oh, okay lang ako, ma'am. Masakit lang yung paa ko sa pagtayo ng 2 oras. Thank you for coming here, ma'am. Yes, masaya ako na nakasama ko ang ating mga kababayan dito sa London at sa iba't ibang lugar galing sa United Kingdom. At masaya din ako na nakausap ko sila at nalaman ko kung ano yung mga problema bilang isang overseas Filipino dito sa United Kingdom. At syempre, nagpapasalamat ako sa panahon na napaabot ko sa kanila yung mensahe ko para sa mga kababayan natin. May bali-balita po, ma'am, na magre-resign po kayo. Your reaction po on this? Oh, never gonna happen. Hindi ako magre-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. You have publicly declared, ma'am, that you will run for president sa 2028, and Senator Robin Padilla said that he is willing to run as VP. Your reaction to this, ma'am? Sa ngayon, pinaprioritize namin yung trabaho namin sa Office of the Vice President at yung defense sa impeachment trial. Kahit pa man na sinabi ko na tatakbo ako sa 2028 elections, lahat ng preparations doon ay mangyayari kapag tapos na yung impeachment trial. Last 2 questions po, ma'am. Ano po ang masasabi niyo sa nananatili niyo po mataas na trust and approval rating po sa mga iba't ibang survey? Oo. Ako ay isang blessed na tao ng Diyos dahil sa kabila ng kahirapan na pinagdadaanan ng opisina namin at sa paninira ng administrasyon sa akin, sa aking pamilya at sa aming opisina, nandiyan pa rin yung suporta at tiwala ng mga kababayan natin. Kaya malaking bagay yon at sa Diyos ako nagpapasalamat at syempre sa ating mga kababayan. Last question, ma'am. Ang huling mensahe niyo po para po sa ating po mga kababayan. Oh yes, huwag tayong mawala ng pag-asa. Alam ko frustrated na ang mga tao, galit na ang mga tao at nawawalan sila ng pag-asa na kung meron pa bang pagbabago at mas maayos na Pilipinas para sa atin at para sa ating mga anak. Pero kapag nagtulungan tayo, ibalik natin ang tapang at malasakit, merong pag-asa ang mga Pilipino at ang ating mahal na Pilipinas. Thank you. Mr. President, how is your preparation for Monday coming along? What can the public expect of your address on Monday? Well, I will I always regard the SONA as a report, the report of the President to the public as to what has happened since the last SONA, and that is what we will take up. Of course, I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history where we are buffeted by all of these external forces. But nonetheless, our response has been good, and we have had to make adjustments, but those adjustments have been effective and have served their purpose, and I know that it has helped people weather this storm and continue to weather this storm until things hopefully normalize. So can Sir, you also are you done writing the script, sir? I'm sorry? Are you done writing the script? How long I'm is never it? done. Until 1 hour before the zone, I'm still changing it, because of course you want it to be perfect. So, but on the whole, yes, on the whole, it's I would say the actual language is 90+% done. We're just fixing it up and making sure that it's not too long or it's not too short. That we have everything that we want to talk about is already included. Can the people expect that you will address the corruption that you exposed last SONA? Abangan ang susunod na kabanat. Thank you, Thank you, Mr. President. Sir. Sa inyong investigasyon, may bayad po ba yung kinausap ni VP Sara? Kung 100% certain po kayo na may kinausap siya para patayin di umano ang Pangulo, may bayad po ba yun o libre?
That is the part of the investigation po that we have to establish po. So sa ngayon, hindi pa po niyo sigurado kung pagkakaibigan lang o samahan lang o may bayad yung usapang yun. Tama po, but we consider every possibilities po. Ngayon, would it matter, Director Matibag, kung sino yung sinabihan niya? Kasama po sa liman yung pamantayan na binanggit po ninyo ay identity of person involved and capacity. Tama. Halimbawa po, kung ang kinausap na ikalawang Pangulo ay kaklase niya sa college na nagtatrabaho sa call center, relevant po ba't mahalaga yon? Kaugnay ng capacity, hindi ba? At kaugnay ng identity ng taong kinausap. That will be considered in the investigation po. So ibig sabihin, hindi po yun babagsak sa valid threat, hindi po ba? Hindi po natin alam at kailangan pong alamin yung kung ano yung pag-uusap o ano po ang mga konsiderasyon. Pero base sa inyong karanasan po, kung retired police, retired military, active police, marahil. May punto kayo, hindi po Mas ba? malaki po ang posibilidad. Pero kung walang military background, walang background kaugnay sa paggamit ng anumang uri ng armas o walang background kaugnay sa anumang karahasang nagawa na niya sa kapwa niya, may basehan din po yun para sabihin yung kabaligtaran, hindi po ba? Titingnan po natin, tama po. At bilang panghuling katanungan, ito pong inyong task force ay binuo para imbestigahan ang mga banta laban sa Pangulo. Wala na po itong kinalaman sa ikalawang Pangulo mismo kaugnay ng mga kasong isinampa na laban sa kanya na grave threats at inciting to sedition. Tama po, Your Honor.